Matatalinghagang pananalita. Ang matatalinghagang pananalita ay mga pahayag na dituwiran o di literal ang kahulugang taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan. Karaniwang ginagamit ang matatalinghagang pananalita sa panitikan, lalong-lalo na sa panulaan, sapagkat isa rin ito sa mga itinuturing na elemento ng tula. May iba't ibang uri ng matatalinghagang pananalita tulad ng sumusunod: ang idioma at ang tayutay. Idioma, mga pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao, mga pangyayari sa buhay at sa paligid, subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan. Halimbawa ng idioma: alog na ang baba, ibig sabihin matanda na. Anak pawis o mahirap. Bahag ang buntot, duwag. Balat kalabaw, di marunong. Pasensya. Malaki ang ulo, mayabang. Mapurol ang utak, mahina ang isip. Nagbibilang ng ang ibong kailangang pakawalan upang pag nagbalik, ito'y sadyang sa iyo nakalaan. Ang digmaan ay tulad ng halimaw na sumisira sa bawat madaanan. Pangalawa, pagwawangis. Naghahambing din ito tulad ng pagtutulad, ngunit ito ay tiyakang naghahambing at hindi gumagamit ng pariralang tulad ng, gaya ng at iba pa. Halimbawa, ang kanyang puso ay bakal na pinatigas ng mga pagsubok ng panahon. Ang digmaan ay maitim na usok ng kamatayan. Pangatlo, pagmamalabis. Lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, naglaba ng gabundok na damit ang mag-ina. Bumaha ng dugo sa nangyaring digmaan. Pang-apat, pagbibigay katauhan. Pagbibigay katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay. Halimbawa, ang bayay umiiyak dahil ito'y may tanikala. Ngumiti ang araw sa
mga salitang kapuri-puri, ngunit kabaliktaran naman ang kahulugan. Halimbawa, ang ating bayan ay malaya, kaya't mga dayuhan ang namamalakaya. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.